Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa iba't ibang uri ng lettering styles. Ang ating layuning pampagkatuto ay naisusulat ang mga letra gamit ang natutukoy na mga lettering style. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang: una, naiisa-isa ang mga lettering style. Pangalawa, nakapagpapaliwanag ng gamit ng mga lettering style. At pangatlo, nakapagsasagawa ng pagsulat gamit ang mga lettering style. Tignan at kilatising mabuti ang mga letra mga bata. Tignan ang mga halimbawa ng iba't ibang estilo o disenyo ng mga letra. Ano ang inyong napansin? Ang Pagal letra ay malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. Ito ay hindi lamang isinusulat kundi sadyang inileletra, sapagkat ang gayon ay higit na madali at mabilis isagawa bukod pa sa bihirang pagkakaroon ng pagkakamali. May iba't ibang uri ng letra. Sa bawat uri nito ay may iba't ibang disenyo at gamit. Ang gamit nito ay naaayon din sa paggagamitan nito. May mga letrang simple at may komplikado ang disenyo. Narito ang mga lettering styles. Halina't pag-aralan natin. Una ay ang Gothic. Ang Gothic ang pinakasimpleng uri ng letra at ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. Ito ay itinatag noon sa pagitan ng taong 1956 at taong 1962. Ito ay rekomendado sa paggawa ng pagtalang teknikal. Ito ang uring pinaka-ginagamit dahil ito ay simple, walang palamuti o dekorasyon, at ang mga bahagi ay magkakatulad ng kapal. Narito ang halimbawa ng Gothic lettering. Mga gabay sa pagsulat ng Gothic letter. Una, ito ang isinusulat ng isang stroke lamang. Pangalawa, pantay ang bawat linya. Pangatlo, ginagamitan ng pointed na dulong panulat. At panghuli, gumamit ng gabay sa papel upang pantay ang bawat titik. Ang pangalawang lettering styles naman ay ang Roman. Ang Roman ay may pinakamakapal na bahagi ng letra. Ito ay ginawang kahawig sa mga sulating Europeo. Tinatawag din itong alpabetong Latin. Ito din ang pinakamalawak na ginagamit na alpabeto sa mundo. Ito din ang pangunahing alpabeto na ginamit sa pagsulat ng mga taga-kanluran sa kaligrapiya. Narito ang halimbawa ng Roman lettering. Mga gabay sa pagsulat ng Roman letter. Una, malapad na dulong panulat ang gamit dito. Pangalawa, tiyaking makakakuha ka ng isang mataas na anggulo sa mga pababang stroke. At panghuli, kung ang mga ito ay masyadong mababaw, ang iyong mga titik ay magiging patagilid at hindi maayos. Ang pangatlong lettering styles ay ang script. Pamilyar ba kayo sa script mga bata? Ang script ay ginagamit na Pagal letra sa kanlurang Europe noong unang panahon. Ito ay ginamit sa Pagal letra ng Aleman. Karaniwang ginagamit ang mga ito para sa display o trade printing. Ito ay isang formal na uri ng pagsulat tulad ng cursive writing. Tignan ang halimbawa. Mga gabay sa pagsulat ng script letter. Una, pointed ang dulo ng panulat na gamit dito. Pangalawa, gumamit ng pakurbang stroke. Pangatlo, ang pataas na stroke ay mas maraming pakurbang stroke at patagilid na linya. At panghuli, ang malalaking titik ay kasing simple lamang ng pagsulat ng maliit na titik. Ang panghuling lettering styles na ating tatalakayin ay ang text.
Ang text ang may mga letrang may pinakamaraming palamuti. Ginagamit ito sa mga sertipiko at diploma. Ito ang ginamit pang sulat ng mga sermon sa simbahan, buhay ng santo, at pagsalin ng Biblia sa Latin. Ginagamit din ang text sa pagsulat ng mga testamento, gramatika, medisina, heograpiya, at tula. Nananatili pa din ang pagsulat ng text sa mga sinaunang istrukturang bato na makikita din natin sa Pilipinas tulad ng post office at mga museo. Narito ang halimbawa ng text lettering. Narito ang mga gabay sa pagsulat ng text letter. Una, gumamit ng malapad na dulo ng marker pen sa paraang ito. Pangalawa, ang pagsulat ng text ay may hugis tuka o nib mula sa itaas hanggang sa ibaba, o mula sa kaliwa hanggang kanan, at panghuli, alinmang paraan, ang panulat ay gumagalaw pabalik o patagilid mula sa kung saan nakaturo ang nib. Unang gawain. Ikalawang gawain. Ikatlong gawain. Ikaapat na gawain.